Papunta na naman nga ako ng ospital ngayon dahil ako na naman yung magbabantay nga. Papalitan ko si Jinea. Hindi ko pa din nga matutukan yung kinuha nga namin na pwesto dahil nga sa nangyari sa lola ko. Bawat araw nga iba yung nagbabantay nga sa kanya at nag-alternate na nga lang nga din kami kung sino nga yung pwede sa amin. Pagdating ko nga sa ospital, tatlo nga silang nagbabantay, si Jinea at saka si Ote, pati na rin nga yung boyfriend nga ni Jinea. Nagtimpla nga muna ako ng kape. Kasi iuuwi na nga nila yung tumbler, sayang din kasi yung mainit na tubig. Mahirap din kasi kumuha ng mainit na tubig nga dito sa ospital. Pagkadating ko nga hindi pa naman sila agad umuwi, 1 oras muna nga sila tumambay. Bago nga nila naisipang umuwi, iniwan nga ni Jinea yung jacket niya kasi pag matagal na nga dito sa loob, malamig na rin dahil nga naka-aircon. Ito nga yung naalala ko na hindi ko nga nadala kasi naisip ko na nga siya nung nasa bahay pa nga ako. Na parang may nakalimutan nga ako. Wala pa nga 2 oras nga dito sa loob ng room nga nila lola. Talagang nilamig na ako kaya sinuot ko na nga. Hindi nga natutulog si lola kaya nakikipagkwentuhan nga siya sa akin. Maya-maya nga sabi nga niya sa akin, palitan ko na yung diaper niya kasi nga basa na. So yun, pumunta nga muna ako sa nurse station para nga humingi muna ng bedsheet at para mapalitan kasi basa na rin yung likod niya. Kapag ka mag-isa nga lang nga dito na nagbabantay tapos ito yung gagawin, ito talaga yung pinakamahirap kasi nga walang aalalay nga sa kanya tapos mayroon pang mga nakakabit na swero kaya medyo mahirap talaga magpalit kapag ka mag-isa nga lang. Pagkatapos ko ang malinisan yung hinihigaan niya pati na rin nga yung damit niya, napalitan na din nga, dumating na din nga yung pagkain niya para sa tanghalian niya. Bago ko nga siya pinapakain, tinatanong ko muna siya kung nagugutom na kasi minsan ayaw niya pa rin kumain. Nagutom na nga siya kaya pinakain ko na din siya. Buti na nga lang at kinakain nga niya yung pagkain nga dito sa ospital kasi wala talaga din kasing lasa yung pagkain nga dito. Habang lumilipas nga yung araw, bumabalik na rin nga yung sigla niya at nakikipagkwentuhan na din nga siya sa amin. Ilong bag, alamang. Mag-alamang na lang. Magdildil tayo ng asin. Dildil na tuloy ng asin. Gusto mo tubig? Mga 2:00 nga nakatulog nga siya kaya lumabas naman nga ako para bumili naman ako ng pagkain ko sa labas. Binilin ko na nga lang nga din siya sa katabi nga namin na kapag hinanap nga ako ng nurse, bumili nga ako ng pagkain dito. Nalibago nga ako kasi sobrang init nga dito sa labas, hindi ko nga napansin na naka-jacket nga ako. Hindi ko na din nga siya hinubad at tiniis ko na nga lang hanggang makabalik nga ako dito sa loob nga ng room nga ni lola. Balik ko nga, nagugutom na naman nga daw siya kaya binigyan ko nga siya ng tinapay, pinalamanan ko nga siya ng mayonnaise. Magutumin nga siya ngayon, maya-maya nga gusto nga niyang kumakain. Mga bandang 5:00 nga ng hapon, dumaan nga dito sila Jonah, galing nga siya ng trabaho. Meron nga siyang dalang burger steak para yun nga yung hapunan nga namin ni lola. Puro tawanan nga lang nga yung kwento namin ngayon dito kasi si lola nung pagkatapos nga operahan, wala talaga siya sa sarili niya, nagwawala nga siya. Tapos si Jonah yung sinisisi niya dahil dun sa swero niya, ang dami raw nilagay ni Jonah. Hindi nga namin alam kung sa gamot ba yun kasi yung katabi niyang pasyente, ganon din nga yung inasal katulad nga sa kanya. Mag 8:00 nga nagpaalam na rin nga si Jonah at saka si Alan. Uwi na sila. Bye-bye. Pagdating sa kahit anong madami para mabuo yung antinanteng. Mabuo yung antinanteng. Papasa mo na sa amin. Papasa na. Limang hati. Hindi may hati yun. Isa ako dun Kung ako yung may anting-anting, aabot pa ako 100 kung wala ako. Aabot ka pa lola kahit wala kang anting-anting. Malakas pa eh. Kailangan makuha natin yung 100K. Itang gold. Sabi nila, wala daw. Hindi totoo. Hindi raw pala totoo yung 100K pag nag-edad ka ng 100 years old. Ilan ka si nanay? Kaya antayin ko. Ilan taon na? Kaya lang, hindi ako umaasa na talagang totoo. Pero nagbibigay din motivation sa'yo yun. Ilan taon ka na nanay? Ilan taon ka na? Ano? 80, ano na? Mag-iitiwan na ako sa ubos. O, tira mo, alam na alam pa ni Lola. Galing ng memory ni Lola. O, 81 daw siya. O. Napalinga.
Pagka-uwi nga nila Jonah, nakipagkwentuhan din nga muna ako kay Lola saglit. Then nakatulog na nga siya. Tapos pumunta nga ako dito sa may bandang uluhan niya para umidlip nga din. Nagising nga ako ng 10:30. Yun nga, kumain na rin nga ako. Kasi kaganina hindi pa nga ako gutom nung dumating nga sila Jonah. Mga alauna na rin nga ako nakatulog. Bumalik nga ako dun banda sa may uluhan nga ni Lola at doon na nga ako natulog. Kinabukasan nga mga 6:30 nga nagising na ako. Then yung mga kasama ko nga dito sa loob ng room ng mga tulog pa. Pati nga yung kabilang pasyente. 6:30 naman ng umaga, hinatid na nga yung almusal nga ni Lola. Pinasandal ko nga siya dito sa may dingding, tapos ngayon siya na nga yung nagsabi na siya na nga lang nga daw ang kakain, ayaw niya na nga magpasubo. Gusto na rin kasi talaga ni Lolang umuwi kaya kinakaya nga niya. Sa totoo nga lang, ang tapang talaga ni Lola sa mga ganitong sitwasyon. Hindi nga siya yung klase nga ng pasyente na magpapabebe para nga asikasuhin nga siya. Kaya na nga niya yung isang bagay talagang gagawin nga niya. Naubos nga niya yung laman nga ng tray. Pagka ganito nga lang nga yung pagkain niya, sobrang ang bilis nga niyang magutom. Nung binipi nga siya nung nurse, tinatanong nga niya yung nurse kung meron nga tinapay. Natawa nga ako kasi nga pungatan nga siya kasi kinuha yung kamay niya para i-BP. Sabi na nga lang nga nung nurse, sorry po nay kasi wala akong dalang tinapay. Kaya natawa nga kami nung nurse. Maya-maya nga dumating na nga si Tito Orly, pati na rin nga si Tita. Tapos kasi sila naman yung magbabantay nga ngayon. Umiyak nga siya kay Tito Orly nung nakita nga niya kasi nga nagugutuman na nga siya daw dito sa ospital. Gusto nga raw niya ng tinapay. Pa naman niya yung mga matitigas nga na pagkain tulad nga ng mga biskotso. Kaya lumabas nga si Tita Tess para nga bumili. Sumabay na din nga ako kasi pauwi na rin nga ako. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!